What type program, Sister Lindy? Wala si Coco. Wa ba makabuhat si Andrew? Kasi wapas ko. Di man na trabaho sa kuko every 2 weeks man na siya. O ba? Iagsalig ko kami nimo. Mao ba? Nagsalig ko kinas Brad Pax ko. Bukas ang plato. Wala. Kuan naman lang ako. Joke naman ni Brother Ruel lang ako Entertainer. Sige. Ayan rahat. Asa to ako kita ko. Sige, magsugod ka. Atong i-acknowledge ang mga kuan na karon din karon hapuna or buntaga na Sister Linding, na Sister Adet, na si Brad Herson, na Sister Nining, na si Brad Rhymes, Sister Rose, na si Brad Pax, na si Brad Oliver, Sister Ampi, na Sister Ilse. No, murag kita pa. So, ang ato daing kuan karon sakto lang manunaan. Scripture reading gihangyo nako si kuan kining pwede ka Sister Rose kanang napoy text ni ihatag Sister Rose. Ikay scripture reading Sister Rose sa kuan kining Mateo 25 Sister Rose. Mateo 25 14 to 30 kining the parable of the talents. Mateo so, ko kasi Bible brother kaya siya kaklaro din sige, dayon atong opening song For God So Loved the World si Sister Nining ang mo kuan For God So Loved the World siya mo lead ani kita tanan mo kanta mura ra man nag-chorus. Dayon opening prayer si napamtingis Brad Pax opening prayer ang ato rong ang musulo ang special number si Brad Harrison. Sure man tang bisag usang orasa ni unsang panahon na maayam gini mo kanta sa person. So natong solo before sa atong lecture karon or sa atong isgutan karon si Brad Harrison. So usbula ko scripture reading si Rose. Matthew text to brother 25 verse 14 to 30. So usbula ko Sister Rose opening scripture reading, opening prayer. Magbasa na di pa. Mabasa na, sige na. Opening song na to For God So Loved the World, Sister Nining. Sige. Sister Rose, sige. Okay, Mateo 25:14 to 30. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See,
Here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. And through that worthless servant outside, into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Naat pa magpanalangin ang Diyos sa iyang mapulong. Amen. Kanta ta, Sister Ning. For God so loved the world, Sister Ning. Dunganan nato ni. Sige. For God so loved the world, sing. For God So love the world, He gave His only Son to die on Calvary. From Sin to set me free. Someday is coming back. What glory that will be. Wonderful is love for me. Gaampo ta, kauban ni Brad Pax, aron sa pagsugod, Brad Pax. Sige, amo ampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kaayo sa mubo nga time nga gihatag nimo kanamo to have fellowship with one another. Salamat kaayo sa technology ni aning Zoom or online Bible study and fellowship that we have na gigamit nimo aron nga magkahimamat mi sa usa-usa og ingon nga mga membro sa usa ka lawas ni Jesus, mahiusa kami niining among panagtigom online. Hinautunta nga ikaw uban ka namo og ikaw ang mahimong source of encouragement namo pinaagi sa imong mga pulong, gamiton nimo ang among igsuon nga hatagan nimo sa guidance sa Espiritu Santo nga masabta namon namo pag-ayo ang imong mga pulong og ma-encourage kami og mahimong productive og effective nga mga Christians. Saylo ami sa among pagkamakasala o ginautunta nga you will be our powerful speaker, cleanse us from our unrighteousness, sinfulness, and wickedness, and be our source of strength. This is our prayer. We give you thanks. We give you back all the glory in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Karong buntaga, karong adlaw, itong iskutan, parable of the talents. Usa sa akong nailhan nga gitagaan sa Ginoo kang talento is Brad Herson. So sa di pa ta mo adto sa atong discussion, maminaw ta og solo ihatag ni Brad Herson. Brad Herson, lihog. Sabda na. Ano po na? Okay na Brad Herson, na-mute na. Na-mute na. Mute na? Mute na. O, sige. Ang akong kantahon kay Kuan, kining sa hymnaryo, I Stand Amazed. Sa kini ka nindot nga kanta sa kakaraanan nga tagsan lang ato mabati. Karon na po na ko ni nabuksan. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be.
How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will, but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When we the ransomed in glory, his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Salamat. Amen. Nagtut kayo atong special number karon dawa. Thank you, Brother Herson. Karon atong iskutan mga talento, para doon na tayo participation, tawgon ta mo tanan unya isulti inyong talent or talents nga imong magamit sa Ginoo. Wala na lay explanation kay mao man ni atong problema ang time. So una-una sa imong talent nga imong magamit sa Ginoo or imong gigamit na. For example, mo pangutana kung ni Brother Herson, akong talent, kanta, mo lead o mga Bible studies, ana. So dili lang i-explain para doon natin participation karon kay mo may gusto naton tagot pero ang makadugay kini mang time uban tag-as pero kung mugbo lang okay ra. Sister Adet, Sister Nining, Sister kasi talent mo Sister Adet imong gigamit or magamit sa Ginoo. Mute pa, Sister Adet. I-unmute talihog. Yun lang man yung ano ko. Talent. Okay, ang akong singing and teaching. Singing Bible and school. teaching. Yes. Bible school teacher ni Sister Adet. Sister Bernadette. At si Brad Rhyme, unsay talent ni Brad Rhyme nga imong gigamit or gamiton mo sa Ginoo, Brad Rhyme? Yes. Istorya ra yun. Bahay mo abi-abi og na maris amo. Mudawat ra pirmi. May mo abi-abi. Nindot ka na talent sa time. Kaisunan. Yes. Very good. Painon tagpo. Hospitality di ay ang talent ni Brad Rhyme. Hospitality. Hospitable. Sister Rose. Kasi mo talent, Sister Rose? Mao gyapon magkasabot mamignaan mga bisita. Amen. Lagi. Naihigayon kuan makasangyaw tas mga balita Murag ka natusikan. bisitahon ta ani Brad Ruel sa ilaha. Lagi. Ari mo kay Mga tawag mga Brad Pax. Buntag. Sige, kay mangita kong iplite ba? Brad Herson, be? Gawa sa singing Brad Herson. Sa imong talent pa Brad Herson? Talent ko og nakoy talent sa conceptualizing. Wow. Ito no? May kay mo conceptual. Nice. Kuana siya kanang utok kay na Brad Herson. Dapay uban pero kana lang ko sa Sige. Si Manarman si Sister ko Lia. Sister Lia, sa imong talent, Sister Lia? Ako maraming talent kasi 10 daw yung meron binigyan ng ang Panginoon ng 10 talento. Ang una, magkain. Magluto, maglaba.
Joke lang yun ha. Talent gyapon na, talent gyapon Yeah, na. that's your talent. Kukulang mo. Kapa. Yeah. Akong talento sad pagluto kay og dunay kuan mga bisita ako'y tigluto. Ako tigkain. Yeah. Sumpay na silang Brad Triumph. Mao. Kapag may bisita kami, ako yung driver. Nagdadala, Sorry. sorry. Sita. Talent ko yan. Yeah. Mag-entertain. Wapata ka istorya tanan pero murag happy ka tanan talented ba? Oh, talented. Amen. Sister ko Nora, Sister Lenora. Sister Lenora, unsa kay talent mo Sister Lenora? Nagluto din yun. Nagluto. Ha? Ano daw talent mo? Kanta daw. Kanta ako. Singing. Sulat. Tusang apa itu gipukat Amen. Talent. Very good. mapagsulat natin anak ko. Ikaw kini ako kadaganan sa panahon ng ilabay. Pinumduman ko ang nabuhat ko, naglunang agantos kaguban ko. Ginoo ko pagina kapag sulay nakikimutan ako, di ko kinimadang muna Amen. Amen. Gipapangutana mo ko sa talent na example. Thank you Sister Lenora Berlito. Sa Berlito may kanta murag air supply no? Murag puros na babae. Amen. Si Sister Ro ug si Brad Andro na mga talented na sunod si Brad Abel. Brad Andro? Ako? Oh. Akong talent na minaw ug maghilom. Tinood na ato nang i-discuss ron kanang pagpaminaw nindot kay nga talent. Sister Linding. Ako ang encouraging ang hospitality. Amen. Mag-encourage. Brad Abel. Unmute, Brad Abel. Magluto din. Si Manang Dinding, magaling magluto. Ayo. Brad Abel, say talent mo, Brad Abel. Tugtog ng piano. Pagtugtog ng piano. Pagigamigo. Very good. That's a talent. PR. May PR. Encouragement din. Yeah, that's right. Dining. Ang talent, mapag ako gikan sa balay pag yung eskwelahan. Siguro ang pagtudlo sa mga kabataan. Teacher ang sister ni. Nagtingog ni. Si Brad Pax, murag dugay kita mahuman ni kidaghang kinig talents Brad Pax. Akong talent, obvious man kayo, mo pakatawa ba? Muna ang usan ako ka-talent nga wa pa makita ni Brad Arman kining mukaon kog buak nga botilya. Pero pasalamat ko kang Brad Andro, Brad Ruel nga niingon sa nga iyang talent kanang maminaw kay tinuod na daghan ra bag tawo diha sa Amerika nga dako ang nasapian ng paminaw kanang mga psychiatrist gitrain na sila maminaw mo na makasapi.
My God. Tumpak yun. Tumpak. Nga ako, naminaw man din wala may ano, bayad. Nindot ni Spread Box kay makakatawag kita kay usa na siyang talent kun atog yung sulti ang talent daghan kay nag talent Spread Box no, talented na. Sister Erna. Sister Ern, say talent kanino mo Sister Ern? Ang ako ang kay mukaon sa ako ang mga gipang-bake. Wow. Ako. Cooking. Baker. Cooking. Yeah. Prayer yan kay Erna. Magaling mag-pray. Very good. Brad Oliver. May manimuwalis Brad Oliver. Brad? Ay, unmute na. Sa talent ni mo, Brad, imong gigamit karon or imong gamiton? Wala ko tingog. Wala. Tingog. Nawala. Sister Ampe, balik lang tang Brad Oliver. Sister Ampe. Talented sa ni Sister Ampe. May moto Ang tudlo sa mga bata po. Tudlo sa mga bata, no? Kana ra. Kahit matanda. Sister Elsie, abot na ba ka ni Palitog Sudan? Ang akong talent, mapisan mamisita sa mga iglesia sa bukid. Encourage. Beauty of nature. Amen. Ang ganda na picture niyo Murag nakasulti na tanan, murag pa na mas adit. Amana, first na si Adet singing na yun. Singing o kuan niya teaching. Sunday school teacher na. Sige. So atong gibasa ganina Matthew 25:14-30. So pwede inyong abihan na daan para magka-appeal mo sa atong discussion. So our lesson for today, nagpahinumdum nato on how our talents, abilities, and wealth be used to share God's love and do God's work. Question. Sa parable na gibasa ni Sister Rose ganina, paminaw. Sa parable na gibasa ni Sister Rose ganina, Matthew 25:14-30. In this parable, who does the master journey, kining talent, servants, represent? Kinsa man kini lang unahon na kinsa maning master din sa parable nga gibasa ganina, Matthew 25:14-30. So kinigong parable, earthly stories with heavenly meaning. So kinsa maning master ni kun atong ikuan atong hunaon kinsa may ipasabot aning master ni tingali ang Ginoo, di ba? Ang Ginoo kining journey, kining pagbiyahe ang Ginoo sa man Sa langit. Yung langit. So ang Ginoo kining journey langit, kining talents, kining abilidad. So mao ning atong mga kita ni abilidad kining talents, abilidad or kining kwarta assets na to kinatong kusog man ipasabot ani kining servants kinsa maning mga servants kita mga Christians. Okay, salamat kayo. So question, when Jesus talks in this parable about talents, what is he referring to? Unsa may ipasabot ni Jesus ani ipasabot kining talents nga gistorya din So ang ipasabot ni Jesus ani spiritual gifts katong gisgutan ni Brad Coco sa iyang time sa nagkuan siya mga spiritual gifts, no? Maayo ka muwali, mutudlo, maayo ka mutudlo sa simbahan, maayo ka moampo, kini maayo moampo, talent ni. Kay bisag usa kay may manabi, may ka bright pero naagi dili makaampo kana sa simbahan bitaw sa kadaghanan. Naagi may kay moampo nga makuan ka, matouch ka unya ma-bless. Nagi nga na talent gyud na nila. May mukanta, no? Sa Ephesians 4:11-12 mo nang gisulti diya nga mga gifts or talents. So lain nga meaning aning talent, capital for investment. Talent ay na daghan kag property, nakayuta, nakay building, assets nimo, daghan kag kwartas bangko. No? Trabaho. Talent na dili na katulang atong panghisgutan may mukanta, may mo wallet. No. Daghang ipasabot ana. Kining natural abilities. Usa sa pasabot anang talents gisgutan diha, natural abilities kusog kamudagan. Si Pacquiao pobre kay na pero tungod siyang may cases boxing, so talent na nadato siya. Sports, maayo ka mo kuan, maayo ka mukanta,
kusgan ka, healthy ka, bright ka, talent na. Si Brad Herson ganina, may kasiyang conceptualize. Niya, ability to make some money. Mayo ka mo negosyo, may ka mo trabaho. Talent na. Talent na. So mo na ipasabot sa talents nga atong ibasa karon sa Mateo. Question, ang Ginoo do na ba'y pinalabi? Ang uban, dato, gwapa, talented pa, murag ila tanan ba? Unya ang uban, naigingon diha sa atong gibasa ganina, usa ra gyud iyang talent. Kinsa to'y gasulti ganina, yung say, usara ko mao na akong talent. Pero ang mali pangutanan ako, tubagon, kinsay gusto mo mutubag? Ang Ginoo do na ba'y pinalabi? Na may gitagalog dakang talent, apoy usa ra gyud. So sa inyong una, na ba'y pinalabi ang Ginoo? Be, kinsay mutubag diha? Wala. God has no respecter of person. Yung si Brad Arman, wala. Wala. Sa Old Testament, si David. Kanang parehas color man. So ang Ginoo kahibalo kun unsa ang pinakamaayo nimo, Also di ba? under. According to his ability sa verse 15. So dili day katagaan pug daghang talento nga kahibalo ang Ginoo nga imong musik-musikan or di nimo magamit kay wa man kay abilidad mo gamit ana. So kung pananglitan, feeling nimo, feeling nato gamay ra atong talento, paagi day na sa Ginoo nga maningkamot ta nga mutubo, mudaghan atong talento, atong i-invest ba? To invest wisely. Di ba? Example na ko ana, daghang mga estudyante, mga public ayo pero nahumag eskwela. Doon ay mga dato kayo nga mga estudyante ng papa mama daghang kwarta pero wa kahuman ngano man na mo na giingon nga tungod kay gi-invest wisely katong estudyante nga mga pobre nagunahon na isla nga tarongon gini nako akong eskwela kining gamay nako nga sagdi kay ko bright kinahanglan human jud ko kay para makatabang ko. So depende day na no pag unsa nimo pag invest imong talents paggamit. So question, kita ba tanan gitagaan sa Ginoo og talento? Yes. Yes. Yes, atong pero dili lang parehas kay kuana Brother Roel, God loves us kuno equally but he treated us differently. Very good. Nindot na Brad Pax, no? So, pero pasabot ng Brad Pax, kitang tanan higugmas Ginoo nya. Doon na tay mga talents tingali dili daghan parehas kang Brad Pax nga daghan gyud kitang tanan doon na gyud talento. Wali mo serve no? Mo tudlo, mo encourage no? Kanang pag-encourage kanang maminaw. Mo katawa kay na may mga tao Bradway nga kanang ilang talent mo katawa ra. No? Wa sila katawa Brad Roel kay kung mo katawa sila ang ilang tonsil kitaon ba? No? Kay Loy pud kay na mo pakatawa nga why mo katawa. So nay talent nga. So mahal ba yan, bayad diyan sa manood ka ng comedian? Kining giving generously. Talent na. Kanang tabang ka. Leadership, talent na. Showing mercy, kanang pagpakita nga naluoy ka, talent na. Talent na. So, ato bang ikuan din atong ipakita din nga kitang tanan dunay talento. Kung atong isummarize atong gibasa ganina, gibasa ni Sister Rose, dunay agalon, bularga siya, gibinla niya ang iyang mga servants og kwarta, no? Uban nga version gud kwarta man, no? According to his ability. Katong nakadawat og 5,000 iyang ginegosyo ni abot og 10K. Ang katong gitagaan og 2K nahimong 4K. Pero katong gitagaan og 1K iyang gitaguan. Iyang gilubong wala niya gigamit, gilubong niya sa yuta, wala mutubo. Pagbalik sa Ginoo, pagbalik sa galon, gitagaan niya og pasidungog ang ulipon nga mitubo, ang mga ulipon nga mitubo ang kwarta. Well done, good and faithful servant. Unya gitagaan sila og dugang pa nga talento. Gi-recognize ilang may paggamit sa talento, no? Unya gitagaan pagid sila dugang nga talento. Pero ang usa nga wala gigamit iyang talento, gitaguan gikasab-an o gilabay kasab-an sa agalon unya gilabay dito sa gawas aron magantos. Question,
sa unsang paagi or unsay gibasihan sa galon aron tagaan og reward ang katong mga servants nga ang katong tulo ka servants unsa may pangutana ko unsa may paagi or unsay gibasihan sa Hard work. master. Hard Ha? worker. Hard worker. Hard work. Oh. So sa tubag ni Sister Lia, bisan di ay wa mo tubo ang iyang talento, atong talento, og imong gigamit hard work gyud kaayo nga paggamit. Ikuan gyapon ka sa Ginoo. Daygon gyapon sa Bless. Ginoo. Palipay gyapon ang Ginoo. Oo. Bisag wa mo tubo ha, basta imong gigamit. Gigamit. Oh. Gamiton gyud ang talent. Gamiton gyud. Oh. Sa unsang paagi unsay gibasihan? Oh, ingon Sister Lia, hard work or imong gigamit how they use their abilities. Kung gigamit ba nila ang ilang talento. So pwede di ay nga bisag gamay ra ang imong talento basta imong gigamit sa Ginoo, malipay na ang Ginoo. Di ba? Verse 27. Bisan untag iyang gisulod sa bangko. Sa kana na lang. You did your best to the master. Give all your best to the master. Oh, so katong ingon mo ni Brad Bax nga naitalento nga maminaw lang niya, may sa maminaw. Oy, malipay ng pastor nga bisag ang uban nagkuana nangatog na nagi may kay maminaw, malipay na ang nagwali. So talent na siya. Oh, malipay na ang ginawa na. Unya katong gisod niya bisan lag kuan, gisod lag sa bangko, nalipay ng Ginoo, no? Katong wa gigamit ingon ng Ginoo, you wicked and lazy servant, tapulan. Oh. So ang leksyon na makuha nato ana kinahanglan gamito nato atong Gamiton talento. Oh, gamay man o sa kabuok or daghan gamiton gyud bisan pagdaghan na o wa gigamit ay masukog gyapon ang Ginoo. So talents, abilities, assets mao ra na sila. So mao ni ang mga talento atong isgutan karon nga maingon gud kang kay talento pero kanang kwarta na kay kwarta, talent na kay daghang yuta, properties nag-alahas ka, daghang kagalahas, talent na, building, negosyo, maayo ka mo tugtog og instrumento, talento na, maayo ka maminaw. Oh, maayo ka sa mga bata, di ba? Talent na, caring ka. Oh, may ka mo coach. Oh, may kay ka mo coach, oh mo ni buhaton na. Oh, teaching, singing, organizing, computer, may kay ka mo computer, sharing your faith. Oh, nagiuban nga maayo kayo. Ako mao na mao ko Brad Bax dili kay kumayo ana tanang dili pa kayo kaila then imo deng sharean dili kay kumayo uban maayo jud kayo ana helping others kini helping others nya making people laugh may kamo pakatawa talent na playing ball mga may kamo wali mo serve may kamo serve cooking bright ka maayo kag PR talent na healthy ka oy kusgan ka talent na Romans 12. Sa niya to Brad Luel kay paborito man ko sa akong papa muluto. Kay niya dong lamian ko nimo muluto kay wa gyud gahilaw kay ang gipaluto niya nako linugaw man. Matod ba sa Romans 12:6 pag sa grasya sa Ginoo gitagaan ta og laing-laing talento ug gasa. So panalanginan ta sa Ginoo kung gamito nato ang atong talento. Talento sa pagtabang, mamulambo ang iyang iglesia. Labi na gyud kung atong gamiton atong talento para mulambo ang iglesia sa Ginoo. Unsa may need sa inyong iglesia nga makatabang ka? Mangutana lang ko. Sister Cirilla, ganina, Sister Cirilla, hunaw-na imong iglesia nga isimbahan karon unsa man kay need Sister Cirilla nya nga sa inyong iglesia nya unsa may imong ikatabang sa may need sa imong simbahan ron diha nga iglesia Sister Cirilla unsay need number 1 yun na mo nga need kanang kuan full-time nga pastor Sister Cirilla wa pa mas full-time nga pastor sige pwede ito makatabang kay mang-invite tag mga bisita di ba or tabang tagtudlo sa mga Sunday school. So nay mga need matan-aw nimo nga magpagamit ka diha para malipay ang Ginoo. Maog yun. Na 1 Corinthians 14:33 to 34 para sa tanan nga mga iglesia. Ay na ako'y pangutana di ani nindot nga diskusan na may daghang kanini mga babae.
Ay, nako'y pangutana. Pwede ba ang babae magpastor? Alin man ang magkapastor doon? Anong meaning ng pastor muna? Overseer. Ako, Overseer. Overseer, sa daghang kay klase anang no? Sister Linding katong sa una, may nga siya, tawag ko na magpastor, kay mawali man siya. Pastora. Pastora. Gipunan Brad Arman, overseer. Tigtanaw sa plaque. Pero kanang pastor gid nga parihang gibuhat sa mga lalaki nga pastor. Pwede ba ang babae magpastor? Sister Nining. Pag ano, may over. Kung walain. Pag walang iba. Yeah, kung walang lalaki. Kung walang lalaki. Nako sa Christian Alliance, tapos kuan. Pastor gyud, nagi pastora. Babae. Babae, pwede pa sa ilang lalaki, pero sa among church diri na assign pastora gyud, pastora. Pastora. So pwede ra di ba? Sa tubag nato sa experience sa Nining sa mga simbahan inangatinan. Pwede kay na may pastor na pastora. Nya mo nag-lead yun sa simbahan. Pero sa ato sa Brother Arman kun way lain, di ba? Way lain pwede makawali ang babae. Pero ato hinumduman magturo lang pero hindi mag-preach. May mga ibang denomination. Dunay nahitabo sa una nga wa gyud lalaki. Babae mo nagkuan. Yung magbautismo, pwede man babae. Magbautismo. Pero yung sa preaching, kung may lalaki mag-preach. Yeah, kung may lalaki. Pero sa pag wala, teaching lang. Hindi sa ano. Sa tubag ni Sister Lea Ano diferensya sa preaching o teaching? Kasi yung preaching, mag-preach ka lang. Walang mag-ano. Walang turo. One way. Yung teaching kasi, may mga tana sa imo ha. Tubago mo. Pero kung preacher ka, maganda kay walang mag-compensate. Tinoona. Pero sa churches po, sa una sa Bacolod mi, di ba na Youth Sunday, Women's Sunday, Men's Sunday, ana. So kung Women's Sunday sa una, dito sa Alihis, Women's Sunday, pwede po women ang mag-preach. May program. Exceptions to the rule siguro. Kung may mga events kayong ganun, pero yun nga, tulad ng sabi ni Arman, kung wala na, pero kung meron. Pero yung ganyang events na local, ano naman yun yan, activities, events, kaya local yung program nyo yan. Sa ano, wala naman tayong anong tawag yun? Sa tubag ni Brother Arman o Sister Lea ng dili okay pero naay mga panahon nga pwede no wagi lalaki or tudlo lang unya maingon na Sister Nining o palitan mga ingana nga mga activities, Women's Sunday or Youth Sunday o pwede silang katudlo, pwede po tayo makawali no. Brad, pwede ba Brad na pastor ang babae? Or Sunday school type na pagturo, or pag-lecture sa mga women. Sa halimbawa, sa women's fellowship, pwede women's as lecturer. Bitaw, kinumdum ko, kabot ako sa mama ni Sister Linding Bantilis. O niya, nakadungog ko ito, nga mo lecture to, murag wali, maghapak-hapak ba sa kanang kuan, pulpit. Murag yung lalaki ba, niya mayroon bakit manabi, may kimsulti. Ang iyang style, wali, yun. Niya, murag makaingon mata, may pamuwalis mga laki. So talent maghapon na. Pero ang pangutana na ko, Brad Nats, pwede ba magpastor ang babae? Pwede. Pero ako. Sige, Sister Net. Pwede ba kahit anong paraan ang babae magturo, Sunday school teacher, Bible school teacher, pero dili nato i-term na pastora. I-term lang nato mga teacher. Bible teacher. Yun ang sinasabi sa Bible. Kasi wala mo naman sinabi sa Bible na may pastora eh. Pastor lang. Yun ang ginagamit natin sa church. Salamat, Sister Alet. Pero ang Great Commission, dili man inclusive nga men only. Wala man gi ano nga.
teach nakabantay and go ka, and preach. Sister, Only men. oh, yes, yes. Oh, pero nakabantay ta, Sister Ampi, sa Church of Christ, mga Christian churches, wa gyud tay pastora, no? Mao gina. Oh, mao gina. So kanang mga babae bitaw ng eskwela sa seminary, Davao, CBS, MBS sa Manila, mahimo ra gyud ng kuan, asawas pastor. Christian educator. Oh, educators na sila. Oh. Educate na sila. Mao Kay, ni tapusan. kay ang ato manggong pag kuan sa pastor, definition of pastor, overseer. So, kasagaran kasagaran ang mga lalaki mo'y nag-atiman mangyod sa mga kuan. Pero dito manggod sa kuan sa Israel, doon na sila yung mga women pastor kanang mag-alaga sa mga kuan, mag-alaga sa mga sheep. O wala na di na lalaki o babae kanang taga-alaga sa kuan. So pastoring the sheep. Pero sa mga kuan mangguna naanad manggunta nga ang atong concept sa mga denomination lang dang dunay pastora. Pero dunay mga paghitabo sa ato instances nga tungod kay wala na lalaki munang dunay mga babae gigamit gyud sa buluhaton sa Ginoo. Yeah. Okay. Ay, thank you, Brother Arman, no? Murag na kuan gyud ni Brother Arman, iya yung pasabot ang atong punto karon, no? Mao ni mga kuan, mga ining rason nga kadaghanan nato or sa ato yung pundok, no? Wa gyud pastora nga pareha nang gibuhat sa mga lalaki ni Pastor Nats, no? Mao ni sa man to ha. Naman Brad Ruel sa ang qualification sa pastor diya sa Timothy, a husband of one wife. Ang babae, pwede man siya mahimong wife of many husbands, pero dili man gyud siya pwede mahimong husband of one wife. One wife. So balik ta, pwede Brad Bax, pwede mo tudlo pero dili pwede magpastor. First Corinthians kay evangelize ang babae. Pwede gyapon. Siya ka pero ang problema kay mao na lagi wa tay example sa Bible nga may pastor nga babae. Pero dili nato malimitahan ng babae kay sa tinuod lang gaduda gani ko Brad Ruel nga pag-abot sa langit puro gyud dito kasagaran babae. Tanawan nato ang atong simbahan. Kay tay ra ang lalaki pero ang babae purting dagana. Gaduda ko nga pag-abot sa langit purting dagana ang babae dito. Ang lalaki gamay ra. So dako kayo ministry sa mga kababayan purting dagana ang ministry nila. Dako kayo. Dako kayo nya kanang si Ananias ug Safira. Di kanang si si Priscilla ug Aquila. Si Priscilla mangin ito si Bible study to kang kwan. Kang kinsa ganitong bright nga tao si Apolos. Ang Samaritan woman, siya man to nag-convert sa tibuok to nga city. Napakoy nadunggan sa Pispali sa una, Dorcas. Dorcas. So daghan kayo ministry sa mga kababayan pero mo ni rason sa akong nadunggan ug sa akong umutana ko ana 1 Corinthians 14:33 to 34 para sa tanan nga iglesia maingon di Paul Pablo, women should remain silent in the church na sana sa rason nga dili mahimong pastor. 1 Timothy 2:11-12, no woman wrote the books of the Bible. Why wagi babae dia nga nagsuwat tanan diyang sinulat puro si lalaki kanang sa Bible. No way elder, way apostle. Nga nahimong kuan. Babae nga nahimong apostle ug elder. Kanaw na ko pay daghan. Sige. Naigi type diri si Brad Nats murag maayo pod sa iyang chat. Sige, Brad Nats. Naa sa iyang chat. Sa iyang chat. Taan na yun. Sige, ang parabo at murag taas naman tingin no? Pero at least ba nakatingog, daghan nakatingog. Brad Louie, wa pa makatingog si Brad Nats. Nagtaas man ta Brad Ruel kay maayo man gyud ang imong pagka-leader kay daghan kag talent. Thank you. Mo kaya. Nyang imong mga Bible study kanang dili madungog sa Sunday school ba?
Salamat kay Brad Ruel ha, kay encouraging kaayo kamo dala og kuan ba, discussion. Salamat kaayo. Sige. Yeah, maganda yung may participation. Lessons, no? Mga lessons aning atong gistoryahan sa parable sa Mateo. So, number 1, we are stewards, not owners. Na lesson primero, sagod magunata. Ako magud maim kay ko or ako man ni. Pero stewards on data. Dayon, number 2, God gave us talents para unsaon gani? Para gamiton. So bisan pag daghang kag talent or usar na kabo kundi nimo gamiton kasab-an kas Ginoo, ilabay pa kas gawas. Niya timana na to, God is God. Way magbuot niya. Number 4, panisan ta sa Ginoo kundi tamutabang pagpalambo sa iglesia. Sikag simba diha, unya tan-aw ra kab sa daghang kag talento, panisan kas Ginoo. Unya number 5, God rewards wise stewardship. Niya ako ning isumpay katong na-appeal ko lecture ni Brad Coco, itong primero ganyang lecture. Kita ba tanan doon ay gifts? Mingon tayo, yes. Doon na tayo mga talento tanan. Nganong usahay? Di man ta mo gamit sa atong spiritual gifts o mga talento. Nganong usahay? Nganong usahay? Sa imong nabantayan, Brad Nuts or Pastor Louie, nganong mga Christian, mga membro, usahay, di man mo gamit sa ilang mga talento or gifts? Be? Sa inyong experience diha? Brad Nuts or Brad Louie? Pastor Louie? Nganong usahay? Ako ang opinion, ang usa sa rason is kuan. Walay opportunity kaayo. Murag na yung mga churches like Samoa po usay kay struggle mi kay ang ministry puro lang mutindog sa pulpito, puro lang kanta. Anya ang mga naay gift sa pag-design o building, mga naay gift sa pag encourage or lain-lain mga ministry, wala pa training ba, walay training or walay kuan pag disciple. Ang uban po siguro wala gyud murag more on sa leadership pod ang paghatag og opportunity, paghatag og training, paghatag og open doors para makaserve ang mga non-conventional ministry gifts. Nas, no? Walay opportunity. Wa sa maghimo mga leaders og mga activities nga magamit og ubang talent, no? So why opportunity? So lingkod na sila diha, bisag na sila talent, ganahan sila mogamit pero wa may oportunidad. Brad Louie, sa Pastor Louie, ngano gani usay Brad Louie nga di man mogamit sila sa talento? Alright, so para sa akin ay bakit ang isang tao, babae man o lalaki ay hindi nagpapagamit sapagkat ay number 1, hindi talaga na-involve. Ano ba yung purpose niya sa loob ng church? Ano ba talaga yung purpose niya? So dito, dapat po, katulad sa akin dito sa Pinugay, dapat po na-designate talaga yung mga tao. Katulad ng kanina, narinig ko na karamihan sa loob ng church ay halos babae talaga. So, supposed to be, itong July 27, karamihan sa amin dito, mga babae kasi nga sa campus ministry nga. So, sama nyo sa prayer na mag-baptize po not less than 100 people may baptize natin. So, ngayon kung hindi po makapag-ministry ang tao kasi po hindi po nila alam yung purpose o function nila sa loob ng church. So, that's why dito po sa Pinugay, dito po ay nangyayari po yun dito sa Pinugay, ay talagang nag-develop ako ng mga leaders, babae man o malalaki. Kasi po, lahat naman talaga tayo. Actually, para sa akin, ang kantahan, tugtugan sa harapan, bunga lang yan ng pagbabago. Ang totoong ministry is people ministry. Win souls talaga. Win souls talaga yung pinaka-ano. So, mga kapatid, ay kung hanggang dyan pa rin ang natin po dito, sino po talaga, pastor, wala na po tayong mauuwi na, wala na po tayong mahikayat na kaluluwa nito. Nandun pa lang pangalan ng church, kung ano po mga pag-uusapan. Minsan kasi wala na tayong mauuwi na kaluluwa kasi hanggang dyan pa lang tayo yung natin. In how many years na po yan? Ako po ay laking Church of Christ, pero po, ganun pa rin palagi yung na pag-uusapan. Hindi na po, nakakalimutan po natin paano po mag-uwi ng souls. So yung katulad nga yung nakaraan,
ay Rizal Convention dito sa sa Rizal. So, marami po, meron po mga 100 years na churches. Pero po ang pinugay, 12 years ang pinugay, pero ang delegates po namin is 105. So, dahil po nakalimutan natin ang pinaka-role purpose ng church, win souls talaga. Win souls talaga. So, ganun po, bigyan natin ng problem ang church na katulad dito, ang problem ko, kulang yung upuan. Mainit na kasi po ang aircon ay 2 aircon lang, mainit na. So, ganun po ang pinaka-the best na problem. So, sa akin po, Pastor Roel, ay talagang ilatag, ipaalam po sa mga tao, ano ba yung purpose po natin? Ang pinaka-main purpose po natin is people ministry. We are the ambassadors of Christ. Hindi, pag sabing ambassadors, ay hindi lang tinitingnan babae o lalaki. Kasi sa totoo lang, mas malakas po mahikayat ng kaluluwa ang babae. Mas malakas po mahikayat ng kaluluwa ng babae. Tinood na Pastor sa amin po dito, ay out of 100%, karamihan po babae is nasa 70% ang babae. So, yun po, Pastor Roel. Thank you. So, thank you kay Brad Louie. So, kining mga talento na to, matod pa ni Brad Louie, uyon ko gamiton gina pag win souls, di ba? Kung sa imong mga talento niya, Brad Nats o Pastor Louie, mangita deg mga sa to pamaagi or mga problema nga makatabang tanan, ang ilang talento magamit ya, dili lang yun kinilang na kung pangutana gani sa una or sa may nindot dako nga simbahan or gamay nga simbahan unya usa sa tubag sa gamay nga simbahan ngano man magamit ang imong talento diha kay kung dako nga simbahan katurang mga singers nga mga maayo mao gyud makakanta katumbay mo drums katumbay mo wali mao gyud pero kung gamay nga simbahan magamit ang talento kay kamo raman na-assign jud ka pero ang bottom line ana diay mangita gyud labi na mga leaders mangita gyud paagi nga tanang talents sa mga miyembro magamit para doon ay opportunity unya gipon ani Brad Louie labi na gyud sa pag-evangelize pagdag kalag so bisag kag daghan kag gifts daghan kag talento pero pag panghambog lang diay na pasikat ta din na lahi ang rason kung kana dili tungod sa gugma sa Ginoo o sa tao o sa iyang church then you are like matud ba sa atong gibasa ni Brad Coco sa 1 Corinthians, you are like a resounding gong or a clanging cymbals. Ay, gasama lang ka. Wala mahimuot ang Ginoo nimo. Dahil ang takutob, unya, hinaton ta, natin makuha gamay. Thank you, Brad Louie, Pastor Louie. Thank you, Pastor Nats. Karon, atong closing prayer, na amag yun si Pastor Louie mo, atong closing prayer, before ta mag-storya-storya, unya, Brad Nats, daimig kaning closing song na to Brad Nats nga gamay ra nga murag nakibaw ta gamay tanan murag gargado ang tanan nakibaw kana lang mubo lang nga kanta Brad Nats. Pastor Louie kay closing prayer benediction Brad Nats. Atong awiton ang Make Me a Servant. Make me a servant, humble and meek. Lord, help me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant. Make me a servant today. Closing prayer and benediction by Brother Pastor Louie. Pastor Louie Palihog. Sige tayo po sandali ang manalin. Dakilang Diyos at na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga Panginoon ay napakabuti mo. Salamat Lord God sa privilege na kami po ay nakapagpakinig ng iyong salita. Nawa po ito Panginoon ay magbigay kahulugan sa amin para po sa ministeryo po namin Panginoon sa bawat lokal. Lord, gamitin niyo po yung buhay po namin, Panginoon, na magiging tulay sa bawat kaluluwa, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Our main purpose, Panginoon, is go and disciples all nations, baptizing them in the Father and to the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything you have commanded, Panginoon. So, Lord, salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ni kami po mga pastors, kami po mga leaders po dito, Panginoon, na patuloy nagbibigay ng nagpapalakas sa amin
bilang mga kuya po namin, bilang mga ate po namin. Salamat po sa buhay po nila, Lord God, na naging modelo po sila sa amin. Kakilang Diyos, sa pagpatuloy po ng aming pong gawain sa sunod pa ng mga araw. Patuloy mo kami bigyan ng magandang direction, wisdom, knowledge, and understanding. Na ikaw, O Diyos, ang maghari sa bawat puso at isipan, Panginoon. Na the moment, Panginoon, na palapit, Lord God, ang iyong pagbabalik dito sa lupa, na maging porsigido po kami, na gamitin po ang buhay po namin para po sa expansion ng glory, para po sa pagwiwin ng kaluluwa. Salamat, Lord God, sa privilege na kami po nakapagpakinig ngayon, na patuloy mo, Panginoon, na bigyan yung puso po namin na malawak ang pag-iisip, malapad ang pagmamahal, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos, tunay na Diyos, na may-ari ng buhay po namin. Salamat, Lord God, sa privilege, at ito po ay aming sinasamo, tinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tanggapin po natin yung pagpapala ng ating Panginoon. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before a glorious presence without fault and without great joy, with great joy, to the only God and Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before ages, now and forever. Amen and amen. God bless you. Amen. 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 May gabi sa tanan, may adlaw sa tanan, may buntag sa tanan. Wow. Thanks On everyone. time, ha? God bless.